Narinig ko ho yung problema, no? Uh, Actually, to be candid, ako may aso rin. So, bilang may-ari ng aso, ito yung sitwasyon talaga ho. May responsibility tayo at obligasyon pag tayo ay may-ari ng aso. Ang obligasyon natin to take care, hindi dapat natin i-maltreat. Responsible obligasyon natin para pakiinin, bigyan ng shelter, and then hindi sila nakakalabas basta-basta sa bahay. Lalo na sa Quezon City, meron tayong ordinansa na ngayon. Ngayon, kapag halimbawa, continuous ang tahol, responsibilidad pa rin ng may-ari ho yan. Kasi sa batas ho natin, pwedeng i-declare yung noise ng aso natin as nuisance. So, kasi ang batas ho natin under the Civil Code na ito yung nagja-jive dito sa Animal Welfare Act, sinasabi dito na hindi mo pwedeng i-allow ang aso mo para mag-ingay, para mag-yelp, para mag-haul, at ano-ano pa na magkukos ng nuisance. Kasi anything that will cause nuisance ay pwedeng i-declare ng unang-una sa barangay para ma-declare nuisance. So ano yung remedy? Ang pinakamaganda ho, kausapin mo muna natin yung may-ari na baka magawa niya ng paraan. No? Kasi usually maingay ho yan, mayroong nakikita, mayroong bagay siyang nakikita, mayroong mga kapitbahay. Ako kasi yung aso ko pag maingay, alam ko kung bakit. Meron tao o kaya mayroong pusa o kaya mayroon silang nakikitang daga. So kung maiwasan yung ingay. Pangalawa, kung continuous yung ingay ho, ang pinakamaganda ho at hindi mapigilan ho ng may-ari, report na lang ho natin sa barangay. Kasi may authority under the ordinance sa Quezon City at dun sa Animal Welfare Act, ang lahat ng barangay o kaya sa DILG kung hindi na kaya, para gawa ng paraan. So may paraan ho yan. Kung hindi, magiging may liability ho ang may-ari at obligasyon para ilagay sa isang enclosed area na hindi siya nakakakita ng mga bagay na nagkukos ng kanyang pag-iingay. Mm-hmm. Ayun. Attorney Doc. Oo. Ako, Miss Annie, di ba? Oo, sinabi ko sa'yo na na-experience ko to sa kapitbahay. Ewan ko kung nanonood siya ngayon. Hello po sa inyo. Pero Miss Annie, talagang hindi ko yan pinalipas. Pinalagpas. Kasi Miss Annie, you know pinalagpas. I am an insomniac. That's why my sleep is very important to me. Attorney Noel, napaka-importante sa akin yan. Pagkatapos, kakatulog mo lang. Eto na yung mga aso na talagang ginigising ka. Ano ang ginawa ko? Pinapapunta ko yung aming driver every time na tumatahol yung aso at dinodoorbell namin para magising din sila. Hanggang sa, sabi namin, talagang hindi ako makatulog, di ba? Gawa ninyo ng paraan. So, ililipat nila. Tapos, pagkatapos nun, ibabalik na naman doon. At pagkatapos ay tatahulan naman, doorbell na naman namin sila. Ganun lang. And then, tama si Attorney Noel, kausapin muna ninyo, no? And then, kung hindi po madaan sa kausap, go to the barangay. Pero Attorney Noel, kung kunwari, walang nangyari after talking, walang nangyari sa barangay, ano po ang gagawin na po? You can file a case. Pwede ka mag-file ng petition in court to declare the dog as nuisance. Kasi nuisance na ho yan. Meron tayong batas sa Civil Code na any act, omission, or anything that causes annoyance or anything na nakaka-vex, no? That could be considered as nuisance. So pag nuisance, so pwedeng pigilan ng korte. So mag-order ng korte para either ilayo o kaya ilagay sa i-order para itago yung aso. Kasi hindi ho naman po pwedeng yung kasi ang aso responsibilidad ho natin obligasyon ho natin, responsibilidad natin para pangalagaan. So hindi naman po pwedeng ipo-order para papatay kasi that's violation ng Animal Welfare Act naman. So mayroong procedure ho dyan. So, ano po yan? Okay. Pasingit lang ng konti. Attorney Doc. Mayroon ako isang friend na nasa broadcast din. Broadcast engineer siya. Alam mo, yung problem niya yun. Sinireklamo siya. I don't know. Pero nag-migrate na ito. Alam mo, ginawa niya doon? Nagpagawa siya ng broadcast studio na soundproof.
doon niya nilagay yung aso niya. Ha? Kapag may tao. So, ibig sabihin, soundproof, attorney daw, doon, hindi mo marinig yung ingay. Pero I don't know, hindi ko na alam kung ano nangyari doon. So, yun ang solusyon na ginawa niya para ma-avoid yung complaint. Magandang solution. Okay, So, attorney daw. itanong ko lang kay Attorney Noel. tanong ko lang kay Attorney before we let you go, Attorney Noel. Sabi po niyo civil case. Meron din po bang criminal case po 'yan? Pwede po ba siya sa unjust vexation if ever? Ang unjust fixation kasi po pwede sa tao kasi hindi naman, wala namang kaalam-alam ang this is my personal opinion po kasi hindi na ang unjust fixation, yan po ang nagko-causing isang tao. So hindi siya, it cannot be caused by like a dog na hindi naman niya alam na yung ginagawa ay mali. So pwedeng i-declare lang as nuisance. Sa tao, sa may-ari, hindi rin kasi hindi naman niya, wala naman siyang control eh. So I think unjust fixation could be charged against the person kapag halimbawa continuing siya, tinutulungan pa niya na magtahol-tahol yung aso. Pero kung ginagawan din niya ng paraan at hindi naman niya mapigilan, yung defense of good faith papasok po doon. Pero yung criminal unjust fixation kasi it goes with the intent. The dog does not know anything, and then he cannot commit a crime as it is because he doesn't have any intention to cause any unjust fixation, di ba?